So ayun mga bro, good morning. So ngayong araw mga bro, magpapalitada na tayo dito sa ating toilet area mga bro. So itong toilet area natin mga bro, medyo madilim konti. Alright mga bro, so kung mapapansin nyo mga bro, yan na yung ating water line. Yan, so yan po yung accomplishment namin kahapon. Puro kami water line, sewer line piping, yan. So yan po yung ginagawa namin kahapon. Ayan, so dito sa sewer line na to, tsaka itong floor drain. So kung napapansin nyo mga bro, malaki yung floor drain na ginagamit ko, kasi ang gusto ko kasi talaga sigurado. Pwede rin naman yung 2 pulgada dito na pipe, pero mas maganda, mas malaki, mas kampante. Alright mga bro, yan, ito yung piping namin kahapon. Then dito, ito yung kitchen lavatory natin mga bro, binuhusan na rin namin kahapon to. Saka yung piping natin, yung ginawa kong piping natin dito sa lavatory mga bro, 2 pulgada lang po total yan. Alright, so nakakunik po yan dito sa may ano natin, sa may floor drain, toilet floor drain. Yan, so isang linya lang po yan, diretso siya sa diretso po yan doon sa ano natin, sa manhole. Alright mga bro, yan, kung makapansin mo bro. So tips ko lang mga bro sa mga beginners natin, once na tayong magpa-piping, kagaya na itong floor drain natin mga bro, ito, so floor drain na to, or sa mga septic tank pipe, kailangan po natin siguraduhin siya mga bro, kasi napakahirap po ang repair works pagdating sa mga underground piping mga bro. Alright mga bro, so lalong lalo na kung halimbawang hindi po ikaw ang nag-i-install ng pipe, talagang mangangapa po talaga tayo once na tayo magre-repair regarding sa ganong mga piping mga bro. Kaya ako mga bro, once na ako magpa-piping, talagang sinisigurado ko po talaga yan. Kasi kalimitan na nagre-repair po ako ng mga underground piping mga bro, yung mga sewer line, yung mga gagaya ng ganito, yung floor drain, yan sa septic tank, nagre-repair din po kami na minsan ng ganyan. Mayroong nag-o-offer sa amin ng ganyan, tsaka nag-a-advise din po ako once na ako nagtatrabaho mga bro. So meron kasi ako nakikita, instead na Y fittings ang gagamitin niya, T fittings ang ginagamit niya. So sa T pa lang mga bro, mali na po yun. Alright mga bro, hindi po talaga ako nagamit ng T, ng mga ganun mga bro, kagaya ng mga dugsungan. Hindi ako nagamit niya mga bro. Mas advisable dyan yung Y fitting mga bro, kagaya ng ganito. Alright, so itong diretsyo na to mga bro, pagdating doon sa dulo na yon, mayroon siyang pipe na kaganon, yung pinaka main pipe niya. So ang dinugsong ko doon mga bro, Y fittings, hindi ako nag T. Instead na pwede ang T dyan, pero pangit siya tingnan mga bro, Y fittings ang kailangan mo diyan. Alright mga bro, yan po yung tips natin sa mga new beginners natin, tsaka sa mga client natin, na para magkaroon din po sila ng idea regarding sa mga itong underground piping mga bro. Alright mga bro, yan po yung mga ano natin mga bro. So pagdating naman dito sa mga water line mga bro, yung kulay blue kasi pwede po talaga itong iwa-water line. So pinaka-advise ko po talaga dyan, PPR ang kailangan dyan para wala na talagang water leak, ganon. So yung mga ganito kasi mga bro, yung kulay blue, pwede naman po yan. Pero ang problema lang diyan, may time kasi na nalutong yung PVC blue, yung water line mga bro. Alright mga bro, so pwede po talaga, pero mas maganda, mas mainam yung PPR pipe. Alright mga bro, kasi yun talaga, kahit mapukpok mo yun, wag mo lang pako ang ibubutas doon, hindi talaga basta-basta mabubutas to yun. Pero itong PVC blue, mapukpok lang po yan, mabilis mabasag po yan mga bro. Alright, yan po yung ano natin, recommendable na regarding sa piping. Yan, ito po yung kitchen lavatory natin mga bro. Ito yung accomplishment natin. Ito yung sinasabi ko. Ayan, ang standard nito mga bro, 3 inches. 3 inches po yung buhos natin dito dapat. Alright, kagaya ng ganito. So hindi pa po ito yung
finish na standard na height natin mga bro. So pagkatapos nito, meron pa tayong tiles dito na 1 inches, kaya magiging ano siya, 4. Kaya matibay siya. Meron kasing nagbubuhos ng ganito mga bro, is 2 pulgada lang. So napakadelikado po noon. Alright mga bro, delikado po yon, yung mga 2 pulgada. 3 inches po ang pinaka-standard nito mga bro. Yan. Saka pati yung mga water, yung ano natin, electrical wiring, ito ibabaon na natin siya mga bro para maganda siya tingnan. So nakasil-sil na po yan. Then magpapalitada na kami ngayong araw. Alright. Yan po yung accomplishment natin kahapon. Then ang gagawin natin ngayon, plastering works na tayo. Alright mga bro, let's go.